May mga tao kasi na payuhan mo sa taas ng kanilang pride, sa taas ng kanilang pinag-aralan. Payuhan mo sila at ikaw wala kang pinag-aralan, hindi ka masyadong pakikinggan. Pakinggan. Pero alam mo kung paano ang sikreto para mapakinggan kanila? Galitin mo. Pag magalit yun, nakitig na sa'yo yun. O galit pa pero napakinggan ka niya. Doon mo na ipasok ang payo. Hi guys! Welcome back sa ating podcast, Ministry Matters. Ako nga pala si Rain. Kuya Ray? Kuya Don. At sa ating podcast ngayon, meron tayong bagong guest. Siya si Brother June. Iyo. Yan. Welcome, po, Brother June. Welcome. Salamat. Maraming salamat po sa pagsali sa aming podcast. Yan, salamat po na pinaunahan niyo ang aming request na makasama po namin kayo sa episode na ito. Ayun. So, Yun. ano nga ba yung topic natin para sa podcast nito? Ang topic natin ay the cycle of comparison. Bago tayo magsimula, tayo muna yung manalangin at pangunahan tayo ni Kuya Ray. Ayan. So, bago tayo mag-start, tayo may na mag-pray. Panginoon Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo. Ikaw ang siyang pumagitna sa aming harapan at ikaw ang mag-lead sa aming conversation, Panginoon, sa bawat isa. Anuman perspective at opinion ng bawat isa, Ama, ay makatulong ito sa mga tao na makakapakinig ng aming pong podcast. Humihingi kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang at pagkakasala. Dalangin ng lahat ng bagay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang topic natin ngayon is the cycle of comparison, which is napakagandang topic. At ano nga ba ang una, Ate Rain? Yung unang perspective niya, yung kino-compare mo yung sarili mo sa iba. Kumbaga, pag may nakita kang maganda or gusto mo sa kapwa mo, like, ikaw yung mismo ko-compare sa kanila. Iyan. Parang ano siya, parang kung ano yung nakikita mo sa kanila, ba't wala ka? Parang Oo, ganun. parang Nag-delete tatanong agad ka sa, na. bakit, ano nga ba? Bakit sila yung merong ganun, ako wala? Ba't sila meron nito? Ba't ako ganito lang? Kaya parang ganito. Parang doon mo marirealize na parang ang dami mong kulang sa'yo. Parang makikita mo na yung, dahil nga nakita ka sa kanya na gusto mo sanang may ganun, mapapansin mo na lahat ng kulang mo. Oo. Kahanapan mo na kung kulang pala ako ng ganito, kulang pala ako ng ganito, wala pala akong ganun, wala pala akong ganun. Pero parang, kumbaga, nag-focus na yung isipan mo sa mga kulang mo. Yun. Self-doubt. Parang ganun. Sa mga pagkataong ganyan, mga kapatid, mga kabataan, ayan po ang iwasan natin na ikukumpara natin ang ating sarili sa iba. Mas maganda talaga na kung mayroon man tayong nakita sa kanila, di siguro maganda na yung bang mayroong hindi magandang comparison. Yes. Kailangan talaga na magkaroon ng motivation. O kung may nakita tayo sa kanila na nakakaangat sila or mas gumanda ang katayuan na sa buhay, yun ang gawin nating paraan o dahilan para mamotivate din tayo para sikapin natin na mapagaya sa kanila. So parang in a sense, parang pag kino-compare mo yung sarili mo sa iba, parang pwede siya maging negative, maging positive din eh. Pwede. Kasi kung tutusin, pagka nainggit ka, pag ay pumasok yung envy, parang negative talaga siya. Pero pagka yung inggit na yun is parang ngayon nga, tulad po ng sabi nyo, parang gagawin nyo siyang motivation in a way na hindi kayo may inggit sa iba, pero mas gagawin nyo yung best nyo. Inspiration. Gagawin nyo siyang inspirations para inspiration. ma-achieve din yung na-achieve nila, maganda siya. Oo. Given na hindi mo gagawin yun para magyabang or dahil Oo. sa inggit, pero dahil gusto mo din mag-grow. Parang gusto mo din ma-achieve Parang yung na-achieve ganun. nila. Parang ganun. Minsan kasi sa kalakaran ngayon ng ating kapaligiran, para bang normal na lang na may higit ang tao. So yan ang Tama. iwasan natin bilang mga Kristiyano. Huwag natin gayahin yung ganung pag-uugali o karakter ng iba. May mga pagkakataon din naman sa atin na lalo na sa mga kapag kayong nasa isang common kayong organization na medyo may comparison naman sa pagdating sa ikaw at saka yung isa or yung other person na related sa'yo. So Either kumbaga, ikaw yung kino-compare sa iba. Oo, parang gano'n. Kunyari ikaw, meron kang kapatid, pinsan na nandun, nasa same kayo ng, alam mo yun, yung same Family kayo. reunion. Oo. Nagkakaroon kasi ng parang Pagalingan. pagalingan. Ba't ikaw hindi matalino sa part na to? Ba't ikaw hindi maganon? Yan ang hindi magandang pangyayari kung ang iyong sarili ngayon ay nakikita mo na para bang hindi ka kapantay sa kanila. O may mga pagkakataon siguro na sa tingin mo inferior ka
Yes. sa kanila. Isa din Kuya Jun, parang nakakababa din siya ng Self-esteem? self-esteem. Kasi Mm. parang pong ang nangyayari Kuya Jun, parang nalilimitahan ka sa Mm. mga bagay na kaya mo pang mai-offer sana Yes. Yung na nag-e-excel wala ka. Oo, kasi kung siya is meron siyang kakayahan sa part na 'to na ikaw hindi mo kayang imitate yun, Kasi siya yun, Yan yung Mm. uniqueness sa kanya. Oo. Yung uniqueness sa kanya, sabi nga is lahat tayo is uniquely created Mm. by God. So parang hindi siya bagay na dapat mong kainggitan kapag magaling siya ganun tas ikaw Mm. hindi. Kumbaga dapat siguro maunawaan mo yung part na kung ano yung kaya mo pang excel sa sarili mo na may improve mo pa. Mm. Pero paano mo yun gagawin? Kunyari, hindi ikaw yung yung pinag-usapan kasi natin, hindi ikaw yung kino-compare yung iba. Yung iba yung nagko-compare sa'yo sa Oo, ibang tama. tao. Paano mo i-approach yung ganun na kahit wala ka naman talaga dapat pakialam sa ganun Tama. Pero sila yung nag-insist na hindi, Oo, mas tama, magaling sila. Tama. Kasi ibang tao yung trigger Oo. Ibang Sila talaga nagti-trigger sa'yo Oo. na Nagsasabi yung ibang tao, kunyari ikaw, bakit yung tawag dito, yung kakilala mo, bakit siya hindi ganyan? Bakit ikaw ganito? Pero ikaw, wala kang wala alam. kang pakialam. Wala kang alam sa kanya kasi hindi mo naman siya tinitignan as kumbaga competitor or kumbaga Mm. focus ka sa mismong ginagawa mo pero may ibang tao na nagsasabi sa na ganung bagay. Minsan kasi pag pumasok yung third party, minsan nakakatulong, minsan nakakasira. Oo, isa Ayun. yun, Diba? Kuya Jun. O may pagkakataon, lalo na yung mahilig sa pagsusulsol. Mm. Yeah. Susulira siya. Susulera Oo. agad. Di ba sana kung Marisol. positive yung Mm. panggagagatong sa'yo. Pero ang problema nun, hindi pala negative pala yung nakakasira pala sa inyong dalawang sinasabi niya. Dalawa kayo pinagkukumpara. Parehas pala kayong ibabagsak noon. Yun ang problema. So, kailangan din maingat tayo sa mga taong yung tinatawag na third party kung nakakatulong ba sila o nakakasama sa atin. Tama. So parang doon na pupasok yung upward comparison and downward comparison kung tutuusin. And yung upward pagka kino-compare nila tayo tas feeling inferior tayo dun sa pinapag-comparean sa atin. Yung sa downward naman is yung tayo naman yung feeling superior. Which Oo. is Tayo yung mas nakakataas. tayo nakakataas. Which is hindi natin mapipigilan kasi tulad nga nung nasabi natin, hindi na tayo yung nagko-compare kundi ibang tao na Ayun na yung perspective nila. Kaso ang pangit kasi nagiging negative yung impact dun sa dalawang tao na pinapag-comparean. Na which is like, kung iisipin mo, like, sino ka ba? Ba't mo ba kami kino-compare? Kilala mo ba kami on a deep level? Parang pinag-aaway pa yung Parang dalawang pinag-aaway parties. pa, Parang mag-aaway ka pa. mag-aaway pa kayo. imbis na, alam mo yun, yung parang pinupush mo yung dalawang yun. Kung ano yung napansin mo na weak side sa kanila doon sa pinagkaiba nila, parang imbis na i-push mo, parang ipo-point out mo yun para mag-spark pa ng Oo. away. Yung isa pa is, yun nga sa sinabi mo nga na na feeling superior ka kasi kinumpara mo yung sarili mo na siya nga hindi nakapag-aral Ako, college graduate ako, ganyan. Parang may part din na isa yun sa mga negative part na hindi dapat natin gawin kasi hindi naman pare-parehas ng takbo Mm. ang bawat tao. Parang sabi nga is May kanya-kanya tayong may path. kanya-kanya tayong path, may kanya-kanya tayong tinatakbo sa buhay. So, marahil makikita mo yung iba is nauuna sa'yo, yung iba is nahuhuli, pero lahat tayo is makakatapos or parang lahat tayo ay makakarating din sa mga natin. Kanya-kanya yan. Meron din kasi pagkakataon na halimbawa yung sinabi ko na may third party na Party. papasok. Mm. Pero kung maganda ang kanyang motibo na dalawang tao pinagkukumpara niya pero ang kanyang layunin para itong dalawa na ito na parehas na umangat. Iyan po ang nakakatulong. Huwag lang yung isang negatibo na third party. Pero pag ang kanyang motibo ay nakakatulong sa inyo, hindi lang kayong dalawa na iaangat niya, mapasama pa yung third party na pumasok sa eksena. Yun ang nakakatulong. Actually, meron ako naging experience na ganyan na may napansin ako sa mga nakakasama ko na yung isa, medyo weak siya sa isang area tas yung isa, strong point na yun. Tas ang nangyari dun sa kanilang dalawa is instead na nagkaroon sila ng comparison in a negative way, parang yung
nakakaangat sa kanya na mas nag-excel dito sa isang bagay, tinulungan niya yung kaibigan niya para mas maitaas. Parang tinuruan niya ng ways kung ano ba yung mga dapat niyang may correct. Na which is magandang effect nung Ah. nangyari sa comparison na yun. So, ano yung pang third na perspective? Actually, yung sa third na perspective na pag-usapan na natin, yung Ikaw ako naman. yung, for example, ako yung nang co-compare sa ibang tao. Mm. Na which is, ayun nga, tulad nga sabi natin kanina, masama siya kasi mag-i-spark siya ng something negative kung hindi maganda yung pagkaka-deliver mo. Mm-mm. Pero, meron din naman times na kung yung pag-compare mo is parang nasa magandang paraan para ma-point out lang yung part na Kung saan, medyo naglalak siya. Ang gawin mo, instead na mag-focus ka na negative lang, parang ituro mo sa kanya, dito ka mahina, ang gawin mo, ganito, ganyan. I-guide mo siya para maayos niya yung kahinaan niya na yon. Actually may ano din dito minsan may triggering point din dito yung social media. Oo. Kasi kadalasan yung most of the time natin is halos tutok din tayo minsan sa social media, sa mga sa mga platforms. Kasi kung tutuusin, kung hindi ka nakatutok doon or kung wala kang idea sa mga ganun, hindi mo naman basta-basta mako-compare yung sarili mo sa mga batchmate mo pa nung pagkatagal-tagal na, di ba? Saan mo siya unang makikita? Siyempre sa Facebook, na ganyan, mga pinopost nila, Yung mga achievements nila. yung mga achievements nila na sabi, dito na ako sa ibang bansa, ganito na yung business ko. Kumbaga, isa yon sa mga triggering na makikita natin. Kumbaga, makukumpara natin yung ating sarili. Kasi sa social media, di ba, parang lang dun. Fake siya eh. Kumbaga, kung ano lang yung mga magaganda achievements, yun lang pinapakita. Hindi mo alam kung ano yung mga sufferings nila, yung pains nila. So, dapat mag-take a break din tayo minsan sa social media pag alam na nating toxic. Tama. Dalawa kasi yan mga kapatid, mga kabataan. Unahin muna natin yung constructive. Ang constructive comparison, ito po yung biblical. Ito yung magandang turo sa atin ng banal na kasulatan. Maging si Kristo ay itinuturo niya yan, maging ang kanyang mga apostoles, at hanggang sa ating panahon ngayon. Kapag mayroong isang tao na nakikita mo na medyo nawalan siya ng self-confidence, nawalan siya ng pag-asa sa buhay, medyo nakikita niya, yung bang may tao kasi na downer na may tao talaga na parabang nalalamangan siya parati. O may tao talaga na parabang aping-api lang siya. So doon ipasok yung constructive na tinatawag na comparison. No, huwag mong ikukumpara ang iyong sarili doon sa kanya. Hindi maganda yun. Kasi parabang nakikita mo sarili mo lang. At pag sa buhay niya yun, ang makikita niya ngayon, sarili mo. Di ba? So ikukumpara mo siya yung sa classmate pa kayo. Halimbawa, noong elementary o high school kayo, napakatalino niya at saka active siya sa school activities. Pero ngayon nakikita mo na iba na. Nag-fail mo siya. Tama. So, yun, doon mo ipapasok yun. Na, ikukumpara mo siya sa dati niya aktibo, pero sa ngayon inactive na siya. Yun yung constructive na comparison. Huwag mo ikumpara sa ibang tao kasi lalabas yun na parabang baka magalit pa siya sa iba. Parang kumpara mo siya sa iba. May taong ganun. Tama. So, maging maingat tayo sa constructive na comparison. Napuntahan naman natin yung tinatawag na destructive comparison. Ang destructive comparison, ito ang pinakamahirap. Alam mo niya kung sinong pasimuno niyan? Si Lucifer. Kaaway. Ang kaaway. Si Lucifer, kinukumpara niya ang kanyang sarili sa Diyos. Di ba? Pero nakikita naman namin yung comparison niya sa Panginoon sa siya ay talaga nakakasira, hindi nasisira niya ang Panginoon bago sarili niya ang kanyang sinisira. Di ba? At alam naman natin yan sa pangyayari sa Biblia. So ganun din sa ating kapwa. Kung halimbawa mayroon isang tao dyan na hirap na sa buhay at parating na aapi, sa halip na atin siyang itataas, kung bibigyan pa natin siya maling tinatawag na comparison ngayon, lalo na sabihin na ako, mayaman ako, ikaw mahirap ka ngayon. Diba? So hindi nakakatulong sa kanya yun. Bagko sa kanyang sarili yun, para siya yung na-down pa siya lalo. Aping-api na siya ngayon sa kanyang sarili. So iwasan natin mga kapatid, Ito destructive. Actually, pag iisipin natin,
majority naman siguro sa atin, especially sa youth, ay kino-compare natin yung mga sarili natin, especially when it comes to academic kasi sa pressure, di ba? No, same. Parang inaano natin, dinadowngrade natin yung sarili natin na bakit laging sila na lang yung ganito yung grades, tas ako ginagawa ko naman yung best ko, Best ko. pero parang walang nangyayari, parang bagsak pa rin yung kinakalabasan. Which is, ayun nga, kung makikita natin sa example ni Brother June, nung kay Lucifer, pag-compare niya sa Panginoon, negative yung kinalabasan. Oo. So dapat parang ang naging ano ko dun is that mag-focus tayo sa sarili nating improvements na hindi natin pinipilit na maging katulad ng iba. Kasi katulad nga rin nung sabi mo, ginawa tayo na may kanya-kanyang or may unique characteristic nga ng Panginoon. Pagka kayo ba, anong pakiramdam nyo or paano nyo hinahandle yung pagka yung nape-pressure ka na ma-meet yung expectation ng iba? Parang hindi ko po, ano bang ano mo dito? Ano bang pakiramdam mo dito pag mga ganitong ano? Eh di kayo na po. Hindi. Ayun na yung bomba na tanong. Eh di kayo na po. Kayo na pala. Joke lang. Pero yung ganyan kasi hindi yan mawawala sa tao eh. Like lagi silang parang ginajudge ka na lang. Or lagi ikaw pinapansin. pero you should take it as an inspiration na mag-strive pa na gawin mo na lang yung kung ano yung mas makabuti at kung ano yung mas magiging maayos ka na hindi mawawala yan yung pressure ng iba na expectation nila. Yung kumbaga, imimit mo na lang yung sarili mo expectation sa'yo na maging maayos ka at maging mabuti ka. And na walang tinatapakan tao na hindi ka nag-judge ng iba. Yung sinasabi ng bata na ito ay talagang napakaganda eh. Hindi kasi pwede na i-down natin yung isang tao. Hindi pwede na hindi natin siya iangat. Ang ulitin ko, hindi pwede na hindi natin siya iangat. Yan kasi ang gawain natin eh. Bilang Kristiyano, kailangan maging motivator tayo. Sa halip na atin siyang i-discourage, sa halip na atin siyang yung bang madagdagan yung kanyang pang-api sa buhay niya, ating ipadama sa kanya na mahal siya ng Panginoon. Mahal siya ng kanyang kapwa. Sa akin, yung parang kasi, yung ma-meet yung expectation ng ibang tao. Minsan nababother tayo kasi laging ini-impose sa atin na dapat ganito ka. Kasi yung ganito mo, yung kamag-anak mo, ganito, yung ano mo. Kumbaga, nagkakaroon sila ng expectation na dapat ganito ka rin mahulma. Habang lumalaki ka, dapat ang makikita nila sa'yo is yung ganito. Yung role model na Oo, makikita nila. Kumbaga para sa akin, kung ako tatanungin sa pagkakataon na yun na halos parang yung expectation nila is hindi mo namimit kasi nga hindi ka naman ganun eh. Kumbaga ka nga eh, kumbaga may iba kang way pero pinipilit ka nila na dapat ganito ka eh. Iba ka sa Dapat kanila. ganito ka. Oo, parang medyo nakaka-degrade siya sa sa personal ha. Hindi mo alam kung paano mo i-strive yung sarili mo sa ganung bagay na hindi naman talaga ikaw. So yung expectation na yun na galing sa iba, parang siguro para sa akin kung paano ko itatrato yung ganung bagay is i-motivate mo na lang yung sarili mo na hindi mo talaga magagaya yun kasi nga hindi ikaw yun. Parang yun yung parang pinaka-isipin ko na lang para hindi ko maganong yung ini-impose nila sa akin. So, paano natin i-break yung cycle na ganun? Kasi meron ditong cycle na tinatawag na parang ganito yung sistema na nangyayari sa atin. Una, we compare. Tapos may isip natin, we feel lack. Kasi syempre makikita namin may kulang ako. We feel motivated to feel the lack. Masusuportahan yung iniisip natin yun. May mga makikita tayong mga, wala nga ako nito, wala nga ako nito. Parang may mga supporting pa. May supporting details pa. Tapos magigets natin talaga na, oo nga, kulang nga talaga ako ng gano'n. Tapos i-enjoy natin, kumbaga tatambayan natin yung moment na yun. Yung moment na yun na ang dami nating iniisip na kulang sa atin. Tapos after nun, maghahanap na naman tayo ng another na ikukumpara natin. Ganon umiikot yung, may sinasabi dito na ganon umiikot yung ating utak. Parang isa-satisfy mo lang yung sarili mo sa maikling time. So pagka sa mga ganon, paano ba natin i-break yung ganong klaseng cycle? Yung sa akin, may experience ako ng ganyan. Kinumpare ko yung sarili ko sa iba. Kasi sa UP, maraming mga tao doon na mga mayayaman or mga may business. Tapos kung mapapansin mo, ang generous nila when it comes to their tithes and offerings and pag nagbibigay sila sa kapwa nila. Tapos like,
Naiinggit ako, parang sa sarili ko, kakayanin ko kaya yung ganun, Oo. yung ganun na pagkabait or ganun na mapagbigay na kapwa. So, yung one time may napakinggan akong sermon. Tas parang tapal talaga yung message na yun. Naiyak ako. Tas minessage ko yung nag-speaker na yun. Tas ang naging sa sarili ko, mag-come to terms ako dun sa bagay na kino-compare ko yung sarili ko. Na in-accept ko na, ganito nga ako. Finish ko siya head on towards that transformation na parang magbago. Para maging something positive. Tas doon nag-usap-usap kami. Tas surprisingly, parehas kami ng situation nung nag-sermon na yun. Tas ang sinabi niya sa akin doon, kailangan nating alalahanin yung part na bakit tayo nagkaroon nun. Kung saan ba nanggaling yung kayamanan na yun. Sa nagsimula. Kung saan nagsimula. Hanggang sa point na, okay, ganito pala. Kailangan kong i-accept yung fact na ganito ako. Pero, hanapin ko yung solution para mag-transform yung sarili ko. Para ma-achieve ko yung gusto ko na maging galante din pagdating sa pagbibigay. Ayun. Yung pagputol kasi ng cycle ng comparison. Iisa lang ang makapagputol dyan ang Diyos lang. Walang iba. Tama. Magbigay ako ng ehemplo. Halimbawa, meron kang kapitbahay o may isang tao na mainggitin. Tapos, ang kapitbahay niya ay nakapagpatapos ng Opo. mga anak. No? Magtanong siya ngayon sa kapitbahay niya, anong sikreto mo, anong paraan mo, bakit yung mga anak mo ay lahat sila ay nakapatapos sa pag-aaral. So turuan siya ngayon. Kung maling aral ang makukuha mo doon, sasabihin niya ngayon sa iyo na nakatapos ang mga anak ko kasi kami yung magulang, ako yung nanay. Tinuturuan ko siya. Kung anong gusto ko na kunin nila, kailang gayahin na sundin nila ako ngayon. Di ba? So, may mga pagkakataon na hindi applicable o hindi magtatagumpay yan sa lahat na pamilya. Tama. Kasi may mga anak tayo, kahit sa ating sarili, kanya-kanyang gusto natin eh. Opo. Ang gusto ng mama mo, magpulis ka. Gusto mo naman pala magdoktor. So, magkakaroon kayo ng pagtatalo ng iyong anak. So, paano maputol yan mga kapatid? No? Itong sekreto, ito ang natutunan ko kay Ellen White. No? Nabasa ko sa kanya na kung ano man plano natin sa ating mga anak, kahit sa ating sarili, sa ating buhay, huwag tayo muna magdesisyon para sa ating sarili o para sa iyong anak. Kung i-konsulta muna natin sa Panginoon. Panginoon, ano ba ang dapat kukunin ng aking anak para makatulong siya sa iyong gawain sa hinaharap? Panginoon, ano bang dapat kong gawin para maging matagumpay ako na sa pagtulong po ng iyong banal na gawain? Kahit kapiraso lang na pagtulong. Ngayon, ang Panginoon sa pamamagitan ng Holy Spirit, siya na ngayon magtuturo sa iyo. Yun, mag-break yung cycle ng tinatawag na comparison. Maalis sa iyo yun kasi ang Diyos na yung inaasahan. So, ginaguide ka niya papunta ron sa steps kung paano mo may iwasan yung pag-compare lagi. Paano naman kapag may instance kayo ng kaibigan nyo na medyo mayabang. Mashowy. Mashowy. Sa mga sa Di social naman natin media. may iwasan maging showy. And ganyan. Kung parang pinabrag niya lahat ng achievements niya, lahat Social ng media. yan, mga kumbaga kung gaano siya kadaming gamit niya, mga ganon. So paano ba anong klaseng approach ang nyo dito? Do you stay silent o you offer support? Paano ba ang mismong kunyari close friend mo naman yung tao na yan? Pag close, siguro kung dikit talaga kami. Siguro, bibiruin ko lang, gano'n. May sarcasm, uy, oo nga, yung mga gano'n. Parang, gano'n. Pero hindi naman, as a joke lang, parang hindi naman siya yung tunay na Nonchalant ka lang. Okay. Konti lang. Pero lang. alam nyo, yan ang pinakamahirap na payuhan yung taong kagaya ng sinabi ng Brother Ray. Dahil ang mga ganun, karamihan doon, hindi man siguro lahat, pero baka 99.9% mataas ang pride. Pag ang tao mataas ang pride, mag-ingat tayo sa pagbigay ng payo. Mag-ingat kasi pag hindi ka maingat dyan, baka maging kaaway mo siya. Pangit yung magiging dating sa kanila. Pero personal experience ko dyan sa ganyan mga taong mataas ang pride at mahirap talagang makinig sa payo ng iba, galitin mo sila sa pamamagitan ng iyong payo.
O gagalitin mo. May mga tao kasi na payuhan mo sa taas ng kanilang pride, sa taas ng kanilang pinag-aralan. Payuhan mo sila at ikaw wala kang pinag-aralan, hindi ka masyadong pakikinggan. Pakinggan. Pero alam mo kung paano ang sekreto para mapakinggan kanila? Galitin mo. Pag magalit yun, nakitig na sa'yo yun. O galit pa pero napakinggan ka niya. Doon mo na ipasok ang payo mo. Pero ang payo mo naman dito, yung bang payong... Reverse psychology. Oo, reverse psychology ang tawag niyan. So, ang ibig sabihin niyan na mga kabataan, pag magbigay man tayo ng payo, lahat ng ganung tao, Brother Ray, sa iyong nasabi, kaya si Kristo ang nasa gitna ng pagbigay mo ng payo. Tama. Then parang kumbaga limited din yung mismong limited din yung pwede mong i-ano sa kanya. Kasi syempre, hindi naman siya hahantong sa point ng mga ganong klaseng bragging or kung hindi mataas yung tingin niya sa sarili niya. Hindi siya abot din sa point na pagyayabang niya lahat ng achievements niya. Kung wala siyang ganong klaseng kumbaga sa akin, medyo na lang, hindi ako ganon hindi ako ganon ka-vocal pagdating sa mga ganong bagay. Pero pagka nakita ko siguro na negative na yung marami na naapektuhan or negative na yung effect, siguro pagsasabihan ko siya. Pero yun nga, sabi nga ni Brother John, as a personal experience, hindi, kumbaga kadalasan, hindi talaga nila basta-basta tinatanggap yan. Once na nakikita ka nila as mas mababa. May thinking na wag kang makikinig sa tao na hindi mo naman gusto yung kinaroroonan niya. Makikinig ka lang sa tao na mas mataas sa'yo. Parang ganun. No, which is parang bias din kung iisipin. Pero, na tayo magagawa. That's life. May konti lang ako idagdag doon. Pag magka-encounter tayo ng ganung klaseng tao, kung maaari lang, iwasan lang natin. Huwag lang tayo magkomentaryo tungkol sa kanya kasi pag ganung klaseng tao, mataas ang dyan, ang ego niyan, pag masagi mo yan, talagang masasaktan yan at baka magalit pa siya o magkaaway pa kayo. So, i-ignore mo lang siya. Kunyari, nakikinig ka pero hindi mo na siya pinakikinggan. Ganun na lang. parang pag sinesar mo ng dimama lang kita. Parang kumbaga isang din natin na dapat natin pinapractice is yung gratitude practice. Totoo. Tama. Kumbaga, kailangan natin maisip natin lahat ng meron tayo. Bago tayo dumating sa point na nahihirapan tayo ngayon, bago tayo dumating sa point na ikukumpara natin yung mga bagay na wala sa atin, dapat maisip natin kung gaano kalayo na yung nilakbay natin. Gaano na kalayo, gaano na karami yung natanggap natin bago tayo pumunta dito. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang blessings na tinatanggap. At marahil hindi yung kagaya ng blessings na nasa kanila, na nasa kinaiinggitan mo, pero ikaw mismo, alam mo sa sarili mo na hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Kasi lahat ng bagay na meron ka, even yung buhay mo ngayon na kasama ka namin or tuloy-tuloy pa rin yung buhay mo, may income ka naman, may trabaho ka, may nakakapagtuloy ka ng pag-aaral. Napakaraming mga bagay na na hindi mo na-appreciate dahil lang sa nakita mo sa iba na wala ka nun. So yun, isa yun sa... Actually, parang dito, papasok din dito yung pagtanggap mo nung sarili mo talaga. Yung uniqueness mo. Contentment. Yung contentment mo. Kasi kung iisipin mo nga naman, bakit ka maiinggit sa iba? Meron naman ako ganito. Meron akong ganyan. Sure, wala ako nung bagay na meron sila. Pero baka ibig sabihin na hindi talaga para sa akin yung kung ano man ang meron sila. Kasi though wala sa atin yung meron sa kanila, may binigay sa atin na specific gift. Or meron tayong specific na talent na kaya nating i-nurture, kaya nating ipag-grow pa. Na kung saan mas maganda yung ma-achieve natin na para sa sarili talaga natin kung iisipin. Parang siyang nandun ka sa point na contented ka sa kung ano man ang meron ka. Na which is very good talaga. Tsaka lang din naman dapat embrace mo kung ano yung beauty mo, yung uniqueness mo sa iba. Kasi 'di ba lahat ng tao iba-iba naman talaga. Kaya kung ano yung mga nagpapaiba sa'yo, kung ano yung special sa'yo, dapat i-accept mo na lang din talaga at saka i-embrace mo. Kasi yun yung nagpapaiba sa'yo sa mga tao. Lahat naman kasi tayo ay binigyan tayo ng kakayahan, karapatan at talento ng Panginoon. Lahat tayo Tama mayroon yun. Bagamat normal, no? Walang tao siguro hindi maiinggit. Pero isipin mo na, kung ano mayroon siya, hindi kasi magkaparihas yung talento natin. Kung anong mayroon siya, wag mong pilitin na makuha yun. Tama. Kasi mayroon kang sarili na ibinigay ng Panginoon sa'yo, di ba? Tama. So,
paano ba natin mahahanap yung kalayaan sa Oo. pamamagitan ng ating pananampalataya, Pananampalataya. 'di ba? Finding freedom and faith. Oo. At yan po ay napaka-importante. No, ang sabi kasi na ang pagtanggap ng katotohanan ay siya nagpapalaya sa atin, Mm. no? Tama. Oh. Totoo. So ibig sabihin, lahat ng bagay ay ibinibigay ng Diyos sa atin. Mm. At ang tao ay mayroong kalayaan na ibinigay ng Panginoon. Hindi naman tayo nilalang kasi ng Panginoon na parang robot, Tama. 'di ba? Umpisa natin sa Garden of Eden halimbawa, kaya may tree of knowledge of good and evil, at dahil yun po ang tinatawag na kalayaan na binigay sa kanila. Sa ating panahon ngayon meron din 10 commandments. Yun din po yung kalayaan. Freedom na sumunod, freedom na tanggihan o kalabanin mo ang Panginoon. So, sa madaling sabi, napaka-importante yung kalayaan na yan. Yan po ang isa sa tinatawag na attribute ng Panginoon na binibigyan tayo niya ng kalayaan. So ang kalayaan na yan, huwag nating aabusuhin. No? Kailangan tanggapin natin yan na pagpapala ng Panginoon. So kung ano mang kalayaan na ating natanggap ngayon, atin rin i-share sa iba, atin ipadama sa ating kapwa na mayroon silang kaparehas na kalayaan kaysa sa atin. Ayun. Parehas lang. Kasi tayo pa rin at the end of the day, tayo pa rin ang pipili nito kung magiging positive or negative ba yung effect sa atin kapag kino-compare natin yung ating sarili sa iba. So ating puntahan yung si Cain at saka si Abel. Itong dalawang magkapatid na ito na panganay ni Adan at ni Eva, kung ano yung karapatan, kalayaan, kaligtasan, tsansa na ibinigay ng Panginoon kay Abel, ganoon din kay Cain. So pantay lang ang binigay ng wala ang Panginoon kasi wala naman siyang pinipili, wala siyang sinisino. Ngunit parehas patas ang Panginoon. Kaya ang problema, dumating sa punto doon sa paghahandog nila na itong si Abel ang tinanggap ang kanyang handog sa Panginoon. Pero dahil nga doon nainggit itong si Cain. Then ang problema doon, yung pagsunod. Hindi sumunod si Cain sa utos ng Panginoon at alam naman natin ang kwento niyan kung anong dapat nilang ihahandog. So, nagkamali si Cain ng kanyang desisyon na ang akala niya siyang masusunod. Doon in-apply ngayon ni Cain yung kalayaan. Kaya lang, mali ang kanyang pagpili ng kalayaan na yun. Mali ang, kung sa English, wrong choice. Pero si Abel, tama ang kanyang pagpili, sinunod niya ang Panginoon. Yung kay Joseph at saka sa brothers yun naman. Yung ma-apply din natin yun sa pinag-usapan natin Kasi 'di ba, yung brothers naman niya yung nag-compare kay Joseph. Yun Tama. lang. So, ayun, down na tayo ngayon sa ating mga takeaways mula sa ating usapan mula sa topic natin. So, para sa akin, ang aking unang takeaway is na though comparison it can be negative, pwede rin siya maging positive depende sa perspective natin. Ang mahalaga lang is dapat wag natin hahayaan na pagka i-compare natin yung sarili natin sa iba or i-compare tayo ng iba, wag natin hahayaan na pangibabaw yung envy or yung pagka-insecurities natin. Instead, mag-focus tayo dun sa part na napuna niya yung kung saan ako mahina. It's a good thing kasi ngayon alam ko na kung ano yung bagay na pwede ko pang i-enhance sa akin kasi nabanggit na nila Kumbaga para siyang hint mo kung ano pa yung dapat mong ayusin para mas ma-develop mo pa yung personal character mo. Yun, para sa akin din naman, yung ganun din kay Kuya Don na parang, yung mga sinasabi din sa'yo ng ibang tao, yung pagko-compare nila sa'yo, you take it as a motivation na baka nga may linalak ako sa part na yun, baka may pagkukulang din ako. And dapat, i-acknowledge mo din yun, gawin mo din kung ano yung pagkukulang mo nga. And doon naman sa sarili mo naman, yung kino-compare mo sarili mo sa iba, dapat hindi ganun kasi unique tayo isa-isa sa atin, may kanya-kanyang talents and uniqueness. Dapat embrace lang din natin yon and yun, gamitin din natin siya para i-glorify yung Panginoon. Yun lang dapat yung mangibabaw sa atin. Yeah. Sa akin, very short, maging kontento lang tayo. Isang malaking bagay yon na hindi mabawasan yung pagkukumpara natin sa iba. Kasi kapag kontento tayo sa binigay sa atin ng ating Panginoon, bakit mo kinakailangan ikumpara sarili mo kung alam mo sa sarili mo na yung bigay sa'yo or yung sa'yo, hindi ka naman pinabayaan. So sa akin, parang yun, contentment talaga. Huwag nating gayahin yung pagkukumpara ni Lucifer
sa ating dakilang Diyos. Si Lucifer ang sabi niya, pag ako ang mamamahala sa inyo, pag ako ang magiging Diyos, kapalit ng Diyos na natin ngayon, ay hindi kayo mahihirapan. Puro kaligayahan lang ang matatamo ninyo. So, wag natin gayahin yung mga kapatid, no? Yung ginagawa ni Lucifer na kinukumpara niya ang kanyang sarili sa Diyos. So, ang ganun din, kung i-apply natin yan sa pang-araw-araw nating pamumuhay, kung wag nating gayahin yung ganung pamamaraan na para bang napakataas na natin. Parang kaya natin yung ating kaharap. Kahit sino pa siya, kaya ko siya. Dahil ako ito, kaya ko ito. Huwag natin gayahin yun. Kaya nakakasira sa atin yan. Ayun. So maraming salamat sa napakaganda ating usapan. Tunay na napakabilis ng oras. Tatapos na. Ayan. So, labas kami nagpapasalamat sa mga nakikinig at patuloy na sumusuporta ng aming podcast sa napakarami naming mga platforms sa YouTube, Facebook, Spotify, and TikTok. So, continue nyo lang po yung pakikinig. At ganun din, pwede nyo rin pong i-plug, Kuya Jun, yung inyo pong page. Ito yung online nurturing at saka online Bible study. Ito po Ayun. yung Brother Jones Corner. Brother Yan. Jun's Corner. Ayan. So, salamat sa lahat. At Kuya Jun, maraming salamat sa inyong time. At yan. At bago tayo magtapos, no, tayo muna magkaroon ng closing prayer para mapagtibay lahat na napag-usap. Magalang natin iyuko at yung mga ulo sa harapan natin dakilang Diyos. Sa oras na ito, Ama, ay natapos po ang episode na ito na amin pong nai-record sa oras na ito, Ama. Kami nagpapasalamat sa inyo pong patnubay sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Alam namin, Panginoon, na ikaw po ang pumapagitna sa aming pag-uusap ngayon. Kaya alam namin, Panginoon, na hindi namin kaya ito kung kami-kami lamang. Kaya salamat o Diyos sa patnubay po ninyo na siya po ang gumagamay sa amin, itong inyong banal na Espiritu, na maraming mga lumabas sa aming bibig sa oras na ito, Ama, na hindi namin inaasahan na ito pala ang aming masasalita sa oras na ito dahil ikaw po ang nangunguna sa amin. Ganon din, Panginoon, ang taga-subaybay po ng podcast na ito ng mga kabataan. Huwag niyong pabayaan yung mga tagapakinig nito, yung mga sumusubaybay nito, Ama, na gabayan niyo sila sa kanilang pakikinig upang makapulot sila ng magandang aral buhat po sa programa na ito. Patuloy nawa ang tagumpay po ng programa ng mga kabataan na ito, Ama. Alam ko na ito ay malayo pang marating dahil ikaw po ang nangunguna. Sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Bye, guys!